usapan natin kasi tila bagang binago ng Korte Suprema ang batayan ng pag-i-impeach po sa isang public official. Ano po? Tuloy pa po ba yung impeachment? Yun ang tanong ng mga kababayan natin with the decision of the Supreme Court o wala na? Well, sa ngayon, kami po sa panig po ng panel of prosecutors, kami po ay naghahanda ng aming motion for reconsideration dahil meron po kami 15 days para ito ay maisampa. Alam mo, siyempre ginagalang naman po natin yung desisyon ng Korte Suprema, subalit kami po ay lubos na nababahala nung mabasa po namin yung kanilang mga desisyon dahil marami po dito ay mga desisyon po na bago. Oo nga eh. Kaya hindi po kami, kaya nagtataka po kami kung bakit ito po ay naging laman na ito pong desisyon. Parang in a sense, Congressman, ito naman para maintindihan po ng ating mga kababayan, parang ang naglatag ngayon ng kondisyon ay ang Korte Suprema, in a sense, para naging ano na rin siya, lawmaker na rin ang Korte Suprema. Siya na yung naglatag ng mga ng mga requirements eh. Tama po kayo. Alam po ninyo, kasi at inapando na po nila ang ilang pong mga desisyon nila sa mga previous sa kaso po ni Francisco tsaka ni Gutierrez. Okay. Kami po ay ngayon napaparusahan sa pagsunod namin sa mga desisyon, sa pagsunod po sa mga desisyon na dati rin naman pong nag-e-exist. Opo. Pero ang tanong lang naman ng mga kababayan natin, dahil hindi naman po kami abogado, yung mga si Aling Barang dyan sa kabilang kanto, ang tanong lang naman niya is matutuloy ba ang paglilitis? Mapapanagot ba natin at makikwestiyon ba natin at malalaman ba natin ano ang depensa ng Vice Presidente? O hindi, wala na yon, kalimutan nyo na yon, tapos na yon, next year na ulit tayo magkikita-kita? Tayo po, ang amin pong hinahanda ay ito pong motion for reconsideration and hopefully po ay maliwanagan po natin at makumbinsi ang Korte Suprema. Alam po ninyo, hindi naman po bago na nagkakaroon ng ibang desisyon ng Korte Suprema, pero sana po hindi po ang sa amin lamang po, sana po prospective po yung application. Oo. Ibig sabihin po, hindi po sa ngayon, yung sa susunod. Opo, kasi parang... Kasi po, Sige po. parang ang nangyayari po ngayon, kaya po nila sinasabi na unconstitutional dahil lamang po sa pagsunod namin doon po sa mga dati nilang mga desisyon. Paano naman po nangyari yung gano'n? Ang linaw naman po sa ating saligang batas na ang power to initiate ng impeachment ay nasa Kamara. Opo. Exclusive power po yan, ha? Opo. At sila po, ay kung meron lamang paglabag sa saligang batas. Ang linaw-linaw naman po, lahat naman po ng alituntunin sa saligang batas ay amin naman pong sinunod step by step. Ngayon po, nagdadagdag po sila ng mga panibagong mga alituntunin na wala naman po sa saligang batas. Bakit po kami pinarurusahan po dito? Actually, yun yung essence ng desisyon. Nagdagdag ng requirements ang Korte Suprema na wala sa dati na sinunod naman ng mga mambabatas natin kasi desisyon nga po ng Korte Suprema yon. Ngayon, sabi ng Korte Suprema ay hindi meron pa pong dagdag na requirements. Ang tanong ngayon, accountable ba ang mga congressman nun? Isinunod nga niya yung nauna mong desisyon, di ba? Yun nga po Kaya nga po talagang medyo nakakalungkot po sabihin. Pero kami naman po, siyempre, ginagalang naman po natin ang kataas-taasang hukom. At ito naman lahat ng mga argumentong to ay ipapaloob po namin sa aming motion for reconsideration. Tsaka ang problema mo naman doon, ikaw abogado ka, Kong. Talagang magbabaw ka sa Korte Suprema. Sino ngayon yung... Kasi wala na namang mega Supreme Court. Kung sila na yung dulo. Sila na yung magdi-decide at unanimous yun, Kong Kami po ay agent of the court. Kaya na maintindihan po ninyo kung medyo calibrated yung sagot ni Congressman Chua dahil abogado po siya He is an officer of the court. So hindi siya pwedeng magtapang-tapangan doon at awayin yung Korte Suprema kasi officer of the court po siya di ba? So kaya niya nire-respeto. Kaya lang, tanong ko nga po, sino pang magkukorek sa Korte Suprema kung may pagkakamali siya? O di wala na kasi sila na nga yung dulo Tama po kayo. Sila po ang court of last resort.
Para sa kasakali kong, halimbawa na, pagpalagay natin, kasi unanimous nga po madidismiss yung inyong motion for reconsideration, what happens next? Mag-aantay po tayo ng isang taon para po tayo magkaroon ng panibagong impeachment. Hindi, pero hindi naman isang taon yun binilang ko nga kanina, mga pito o 8 buwan lang yun. Iyon po, kung ano po yung, kung ilang buwan yung matitira. Opo. Anyway, sa tagal naman din po, dahil ito po yung naupuan, medyo matagal na rin po itong nag-aabang, ilang buwan na rin lang po kung nag-aabang. Sa totoo lang. Hindi, pero ang napagtagni-tagni ng ilang kababayan natin is patila baga sinadya na i-delay para dumating ang araw na may desisyon ng Korte Suprema. Para kung baga inantay mo, i-delay mo muna, antalain mo, wala pa tayong desisyon Parang antayin mo na maglabas ng desisyon ng Korte Suprema para may basihan tayo na i-dismiss yan. Parang ganun ang pag pinagtagni-tagni ng ilan nating kababayan, ganun ang kanilang observation. Do you share that view, Congressman? Kayo po nagsabi niya, hindi po ako. Sabi ko na yun ay sasagot ni Congressman Pero admittedly, kung may ganyang observations, may mga ganyang teorya. Hindi po natin maiaalis sa ating mga kababayan, dahil nakita naman po natin, ito po ay ang linaw-linaw po ng nakalagay sa ating saligang batas na ang exclusive power to try ay nasa Senado. Once ang impeachment complaint ay i-transmit ng Kongreso sa Senado, dapat ay agad-agad simulan ang trial. Pero noong February 5 pa po, nung huling na i-transmit ito, ano na po ang petsa ngayon? So, nanak po ngayon ng mahal na Pangulo. Kaya nakita po natin yung delay, yung tagal. Pero, siyempre, bilang isa sa mga miyembro ng panel of prosecutors at bilang mga senator judges, siyempre, ginagalang din natin ulit na naman ang kanilang mga desisyon. So, basta tayo po, isa lang po ang ating paniniwala. Nandiyan naman po ang taong bayan at ito po ay nakikita po ng taong bayan. Opo. Tingnan mo to, Congressman, pinahimay ko yung 7, pinakuha ko sa producer ko yung 7 pagbabago, yung sabi ng Supreme Court. Yung pangalawa, tingnan mo to, sabi ng Korte Suprema, evidence must be sufficient to prove the charges. Pero hindi ba ang ebidensya doon na yun sa Senado sa paglilitis? Tama po kayo. Actually, lahat po yan, ang parang isang essence po niyan is yung due process, yung po yung hinihingi ng ating maestrado na dapat binigyan ng due process ang vice-presidente na sagutin ang mga aligasyon. Alam po ninyo, ito po ay wala. Hindi po ito nakasaad sa ating saligang batas at hindi rin po nakasaad sa aming rules, sa rules of impeachment. Kaya nga po, ito po ay karagdagang, isa sa mga karagdagang requirement na kanilang hinihingi na hindi naman po prevailing sa existing laws at mga desisyon ng mga Korte Suprema ng mga nakaraan. Kung maalala po ninyo, ito pong nangyari ay hindi naman po ito first time. Nangyari na rin po ito noong panahon ni dating Pangulong President Erap. At wala naman po naging ganitong klaseng usapin. Opo, tinan nyo yung number 4, Congressman. The respondent or the official to be impeached must be given a chance to be heard on the charges and evidence before the articles of impeachment are sent to the Senate, even with numerous endorsements. So ito, parang ninalify niya ngayon yung ginawa ninyo na hindi na dumadaan sa komite. Kasi dire-diretso 200 plus yung nag-endorse niyan so wala na rin yun. Parang effectively na nalify niya yung ganyang patakaran. Kailangan nyo ngayong i-hear kung sino man yung i-impeach nyo. Di ba'y pagbabago yan sa nakaugalian nating patakaran? Tama po kayo. Pero alam po ninyo, with all due respect po sa ating mga kagalang-galang hukom, kung maalala po ninyo, nagkaroon po tayo ng committee hearing sa Committee on Good Government. Opo. At makailang beses po natin sila naimbitahan at binigyan ng pagkakataon na maipaliwanag itong mga bagay-bagay nito. Subalit ito po ay po nila in-address o sinagot ng tahasan. Kaya ako po nagtataka kung bakit po at saka hindi po nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng oral argument.
Opo, opo. Oy, opo, nakikinig lang po ako sa inyo, Congressman. Opo. Kaya nga marami po ang nagtataka na bakit wala pong oral argument na naganap. Oh. Nang sa ganon, yung mga ibang facts. Halimbawa, may isa pa po dyan na sinasabi na hindi daw namin pinagbutuhan sa plenaryo yung articles of impeachment. Hindi naman po totoo yun. Alam naman po natin at yun po ay live nung nangyari at naganap.